Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang tila nakakagimbal nga na isiniwalat ngayon dahil tukoy na nga ba talaga kung sino ang mastermind sa kudita na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na handang-handangang gumalaw ang taong bayan para ligwakin itong sikuting ng Norte at Lisa Smugs. Ito nga ang nakakatakot mga kaibigan na tila mauulit na naman nga ba talaga ang nangyari kay Ferdinand E. Marcos, kay President Bongbong Marcos. Well mga kaibigan, hindi naman talaga inaasahan ng 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos ang ganitong kalagayan at ganito pala ang kanilang gagawin dahil ang unity nga na dilawan pala ang kanilang inaasikaso at hindi unity ng matitinong mga opisyales. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang makapangyarihan nga talaga itong si Lisa Smugs na ito dahil ito nga ang sinusunod ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita mga kaibigan at mapapatunayan kung sino nga ba talaga ang naghahari-harian sa loob mismo ng Malacanang, kaya naman banat ng maraming netizen na magising ka na sa katotohanan at iayos mo na ang iyong pamamahala dahil malapit ka ng maligwak kung ganyan pa rin ang ginagawa mo at hindi ka nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas dahil panigurado na hindi titigil ang maraming netizen na batikusin ka at talagang hahanapan ka ng butas para mapaligwak sa iyong pwesto. Ito nga ang nakakatakot na mangyayari sa iyo kung hindi ka pa rin titino at nakikinig ka lamang kay Lisa Smugs. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan pa rin natin ngayon tungkol sa bali-balita na kudita, pagpapatalsik laban kay Pangulong Marcos. So, unang tanong is, meron ba talagang nagbabadyang kudita o wala? Next, kung meron man, sino ang mga pasimuno o mga utak? So, sa unang tanong, ang Chief of Staff mismo, AP Chief of Staff, General Browner, sabi siya na mayroong mga nagre-recruit, mga retired military officers na naghihikayat sa mga active na gumalaw na, palitan na ang gobyernong ito. Mamaya, binawi. Sabi, wala daw. Misinterpreted. Meron daw mga active, retired military officers na just very passionate in airing their opinions tungkol sa nangyari. Isa na ako doon sa passionate. Yeah, I like the word passionate. So, ako, my opinion lang ito. Meron nagsisimula na yung galawan para mapatalsik ang Pangulong Marcos by any means. Kudita, isa lang yan eh. Ano ang means? Yung legal means. Impeachment. Although, parang kung impeachment ang proseso, para kang bumabanggat sa pader. Mahirap yun. Ano pa? Yung rin, people power na kagaya ng Marcos Sr. at ERAP time, something like that. So yung pangatlo, yung kudita na talagang military takeover. So there are many options, but I believe as of now, meron ng mga grupo na interesado
na talagang mapatalsik na ang Pangulong Marcos. Yun ang tingin ko. Analysis ko lang, I might be wrong. So, sino-sino? Yung mga grupo. Yung retired military officers, pwede, kami, nag-iingay lang kami. Kailang malayo, sa tingin ko lang malayo na ang isang retired military officer pupunta sundalo by sundalo o unit for unit na maghikayat na magkudita sila. Malayong mangyari yun. Bakit? Delikado. Yung pension, kung gagawin ko yun, pwede akong makasuhan. Anong ikaso sa akin? Sedition, rebellion, mga ganun eh. Kasi you are inciting the soldiers to rise against a duly constituted authority. Itong gobyernong ito, at least dumaan sa election, although questionable yung election dahil nga allegedly smart magic. Kailang ako, hindi ko gagawin yung ako mismo as a retired military officer ang maghikayat sa mga active na magkudita. Ulitin ko, hindi ko gagawin yon. And I believe, yung mga kasamahan kong retired, kahit how passionate they are, just like me, hindi rin nila gagawin yon dahil mataob ang kaldero nila. Nakarating na kami sa stage na enjoying life na lang. Kahit matulog, kain, tulog, pagdating ng kinsinas, pasok ang pensyon. Malaki pa naman ang pensyon. Bakit ko pa isasakripisyo yung aking enjoyment na mag-recruit ng mga active na sundalo na magkudita? Hindi ko gagawin. And I believe, ang mga kasamaan ko rin, hindi nila gagawin. Ang ginagawa lang namin, mga retired, nag-iingay lang. Na sabi ni Secretary General Anyo, it's still within the bounds of the law. That's part of democratic process o freedom of expression. Ito lang, vlog lang ako. Nagbibigay ng opinion. Nagsasabi na frustrated ako. Hindi naman ako sigurong kasuhan. Dahil I have the right to express myself. Tama ba? So, retired military officers, never na sila ang utak. Okay? So, sino ang mga utak? Ito, may natanggap akong message galing sa isang puting ahas ko. At least nakakasunod tayo kay Fair Lady Marlica. Madami siyang puting ahas. Ako naman, paminsan-minsan nagtitext siya. Ito, basahin ko. It seems that the small noise and other efforts made by concerned parties has reached the ears of the Chief of Staff AFP that he mentioned about the stabilization efforts, citing military officers, retired military officers daw. Okay? So, that includes the group of retired General Reo. Sadly, sabi niya, my research points to US-based group Dilawans taking advantage of the matter. So, mga dilawan na nasa US, nakikita nila yung Unitin, bagsak na. Bongkag lapinig, kung sa Bisaya pa. Bongkag lapinig. Ayaw na ayaw itong mga dilawan, ayaw na maging Pangulo si BBM. Okay, maalala ko lang Loida Lewis. Yung mayaman
yung best friend ni Lenny Robredo. I think Bicolana ba ito, si Loida Luis. Napakayaman. Very vocal siya, against siya kay PBBM. And I believe nung nagpunta sa US, si Pangulong Marcos, yung una niyang bisita, yung UN General Assembly, at may mga nag-rally doon na parang ipapahiya si PBBM. Allegedly na balitaan ko lang, na ang nag-finance noon itong si Loida Luis. Tumatawa ngayon ang mga dilawan, pumapalakpak. Sige, mag-away pa kayo. Yan, yung initsapwera na nila si VP Inday Sara. Kami naman ni na Maharlika, bumabatikos na si na Maharlika. Tingnan nyo, tahimik lang mga dilawan, nag-observe but deep inside, pumapalakpak. So, I agree to my dito sa aking puting ahas na US-based dilawans taking advantage of the matter, baka sakali lang na mapatalsik nila si PBBM. Okay? So, and then may alyansa sila. Sinong alyansa nila? Yung dati nilang alyansa, itong naghihingalo ng makakaliwa. CPP, NP, NDM. Ayaw ng makakaliwa itong BBM administration dahil na panahon pa ng Marcos Sr. Ayaw na. Ito, lalo na itong continuity of the program from PRRD to PBBM, tuloy-tuloy ang NTF-ELCAC. Ang directive nga ng Pangulo sa Armed Forces is to totally finish the local armed communist conflict by year-end itong December. So, papayagan ba ng mga makakaliwa na maglaho na lang sila sa eksena? Hindi. So, kung may pagkakataon na maitsapwera nila, mapaligwa si PBBM in whatever manner or way, edi gagawin nila. Ayun. Tie up mga makakaliwa at mga pinklawan. Yun, nakita ko posible. Meron pang isa. Mas matindi ito. Mas malala. Kailang wag ko munang i-discuss ngayon dahil pinag-aaralan ko muna. So, ulitin ko lang Malayo po na kaming mga retired military officers, lalo na yung kapwa ko generals, retired generals. Ingay-ingay lang yan. Post-post lang sa kanilang mga social media accounts, then maybe discussion. Kuro-kuro pag ang mga retiree nasa golf course ba yan, nasa restaurant, pwede nag-uusap-usap. Kasama si General Anyo, retired na rin yan, siguro. Sa mga gatherings niya, sa mga mista niya o other PME graduates na retired, nababanggit niya, napapag-usapan. Pwede yun. Hinaing lang yung nakikitang hindi maganda. Ano yung mga hindi maganda? Kunting review. Smuggling, ginawang special envoy to China. Ano ba yan? Mga appointments, mga campaign donors, binibigyan ng juicy position. Ano ba yan? Okaida issue, yung $2 million donation sa Harvard ni Speaker Romualdez. Ano pa? Extraordinary expenses. Wala nang resibo, walang audit. Ang liquidation certification lang. Yan, mga buhay na issues, valid issues na pag-uusapan ng mga retired military officers. So, hindi nyo kami mapigilan. Okay ba? Baka pwede pa. Pero binabalik-balikan ko yung kanyang interview, nakatatlong balik yata ako no? Medyo mahirap i-backpedal Mahirap sabihin na misquoted o kaya out of context, no? Lalo na medyo marami siyang sinabi no? Sa mixing speech.
punong-puno ng mga iba't ibang mga usapin. Halimbawa, binanggit niya yung sinabi mo nga kanina, destabilization, no? At the same time, siguro ilang segundo binanggit din niya yung kudeta. Oo nga. Diba? Yung destabilization, iba yan sa uprising. Iba rin yan sa kudeta. No? Yung destabilization kasi ay, halimbawa, yung isang dating presidente nagtawag last month, tax boycott. No? Yan ay pwedeng nasa level yan ng destabilization o sedition. No? Dahil sinasagkaan mo yung batas eh. Hinaharangan mo. Halimbawa, yung welcome bayan, no? Lalo na kung pipigilan mo yung free flow ng mga kwan, ay pwedeng masabing destabilization or sedition. Yung sedition, yung mas extreme kind of destabilization. Pero yan, minsan gray area yan eh. No? Yung iba ang tawag civil disobedience. No? Ibig sabihin na tinutulak mo minsan yung sarili mo. Sige nga, hulihin nyo nga ako. No? Usually, yung iba dyan, sinasabi, yan ay hindi pagsunod sa hindi makatarungang batas. Kaya may kwan yan eh, may parameters. No? Yung pinaka-extreme niyan ay sedition, na pwede ka talagang kasuhan. Yung rebellion, o kaya yung insurrection, yan ay kombinasyon yan ng destabilization, kombinasyon yan ng tawag ni Banat Bay, people power, no? Kombinasyon yan ng military armed uprising, no? May ganung klaseng kombinasyon yan, yung rebellion at saka insurrection. Yung kudeta, basically military yan. Diba? Basically military. Minsan may civilian component, pero basically military. No? Halos nabanggit ni Browner yung tatlong bahagi na yan sa kanyang speech. No? Kaya kailangan nating i-deconstruct ano ba kanyang ibig sabihin. No? Pero hindi siya na-misquote. Lalo na doon sa kudeta na may mga nagbabalak, anong term na? Tanggalin ang presidente. Palitan ng presidente. No? Ako, kung halimbawa, ako yung chief of staff, tapos meron ako nakausap na nagsabi sa akin yan, binanggit yung kudeta, ihuhulihin ko yun. No? Dahil malinaw na ito ay paggamit ng military para pabagsakin ng gobyerno. No? Kaya yun yung pero ayun nga, hindi naman nakakasurpresa ito considering yung mga napakarami ng nangyayari these past few months and even these past few weeks. Okay, ito muna, no? Okay. So, sa tingin niyo, bakit? So, totally agree ako dito kay Mr. Ronald Llamas. Hindi misquoted si General Browner. Talagang sinabi niya yun. Binawi na lang dahil, I believe, pinagalitan yun. Pinagalitan ng presidente, ng first lady, pinatawag. But, mabuti nga, wala silang strike one policy. Hindi, papalitan na yan. Yung very alarming yung ganong announcement na isang chief of staff. At hindi niya yun sasabihin kung hindi totoo. Kilala ko itong si General Browner. Hindi yan nag-iimbento ng salita. I believe na meron talagang nakausap niya, na meron siyang narinig na nagsasabi na tanggalin ang presidente. Meron yan. At sinang may yun? Ang mga retired military officers katulad ko. Kaya lang, yun na nga, iba yung destabilization, iba yung sedition, o may different levels, 3 levels yung paliwanag niya, no? At yung from destabilization to kudeta, nandun lahat binanggit ni General Browner. And sa prevailing situation now, nakikita ko, there's a big possibility. Kasi, i-compare natin nung panahon ni late President Cory Aquino. Diba, ang daming coup attempts sa kanyang administrasyon.
Nako. Tinyente ako during those years. Pumasok ako 1983 as a second lieutenant. So, 86 to 89 yan, yung series of kudita. At ako, nakasama ako yung bloodiest kudita noong 1989. So, ano yung mga kondisyon panahon ni Cory na nag-exist para magkudita? Pinag-aralan ko. At ano yung mga kondisyon ngayon? Nandyan lahat parehas Number one, yung legitimacy. Tingin ng armed forces, illegitimate yung gobyerno ni Cory. Kasi people power lang. Desisyon ng Commander-in-Chief na umalis. Contrary to the desire of the armed forces. Ang armed forces gustong labanan yung kung sino yung mga gustong proteksyonan ng presidente. Kaya lang, presidente kusang loob na umalis para walang dumanak na dugo. So, umupo ang isang Cory government na tingin ng AFP illegitimate. Majority, 90%, more than 90% loyal kay President Marcos Sr. ang AFP noon. And I was one of them. So, legitimate. Ngayon, di ba yung issue sa Smart Magic? Bakit hindi sinasagot yung mga aligasyon? Tahimik. Silence means guilt ba yun? So, there's a question of legitimacy ng PBBM admin hanggat hindi nila masasagot yung issue ng Smart Magic. Next, yung poor leadership, weak leadership, ganun po. The late President Cory Aquino, from housewife to president, wala man lang experience, kahit barangay captain, how can she govern the whole country? Weak leader. Sa ngayon, to me, nakikita ko ang weak leadership ng ating Pangulo. Yung mga desisyon niya, hindi kanya lahat nadidiktahan. There's a more powerful individual behind him. And then ano pa? Corruption. Kaliwat kanan ang corruption pag upo ng Cory government. The same thing ngayon, nakikita ng taong bayan and even the armed forces. Especially kaming mga retired, dahil kami yung malaya ng magsalita Nakikita namin. Kaya nagsasalita ako nagsasalita ngayon dito na itigil yan. Kawawang taong bayan. Supposed to be, hindi na ako magsalita dahil retired na ako. Dapat pahigop-higop na lang ako ng I'm putting my life at risk dito sa pagsasalita. But never mind. Kung itong aking pag-iingay makakatulong na magising sila nasa gobyerno, na itigil yung ginagawa nila, then maligaya ko. At kung may mangyaring masama sa akin, so be it. Bahala na ang Panginoon sa akin. Kasi, di ba, bagong may pinatumba na broadcaster live. So nakita ko, pwede rin mangyari sa akin. Ito, habang nagsasalita ko, bigla dito sa may bintana, bang! Wala na, tumba si General Macanas. No problem. Dahil ang natumba, yung katawan ko lang, flesh. Okay? Mayroon akong espiritu at kaluluwa na hindi nila kayang patumbahin. At ang espiritu ko, ang kaluluwa ko, my soul and spirit, I have surrendered it to God. And I'm sure, mas maganda yung papuntahan kong lugar. Saan yun? Langit. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang suportado nga ng maraming netizen at ating kababayang Pinoy ang pamamahala ni Vice President Sara Duterte na kahit patuloy pa rin ang paninira nila ay hindi nga nagpapatinag kay Romualdez, Lisa Smugs at Kuting na kahit magsama-sama pa sila
ay talagang gagampanan pa rin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tungkulin sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga pinaglilingkuran ni Vice President Sara Duterte ang pera, kundi ang taong bayan ang nasa isip niya. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.